sa akin. At kapag ako ang tumalak, may resibo. Marami akong ilalabas na resibo. So ituloy na natin yung kwento. Hindi sila nagwagi. Ngayon, ilang buwan hindi pumapasok si Sarah. Lagi lang siyang nasa dahig. Alam niyo ba na nakabili siya ng bahay doon? Sinabi ko na yan sa kanila. Imbestigahan nyo dahil nakabili siya ng bahay sa Netherlands. Dahil ang laki nga naman ng gastos kung doon sila mag-i-stay. Ang dami niyang ini-sponsoran eh. Diba? Mga staff niya. O, yung mga security niya. Sino nagbabayad doon? Saan galing yung pera na yon? Diba pera ng bayan? So, she decided na bumili ng bahay sa Netherlands. Yan ang imbestigahan nyo. Legit yan. Legit yan. Hindi lang ako pwede magsabi ng pangalan kasi mapapahamak siya. Kaya nagtagal siya doon. Ngayon, yung pamilya niya nagpunta doon. Pag nagpupunta doon, doon naka-stay. Alam din ni Harry Roque yan. Alam niya yan. Sunod-sunod na mga peke at mapanlinlang na post online ang pinabulaanan ng sandatahang lakas nitong mga nakaraang linggo. Pero ang isa raw sa napansin nila, kabilang sa sabi nila ay nagpapakalat ng fake news tungkol sa militar, mga mismong retiradong sundalo at general. Ang problema ngayon, pati mga retired natin, na mga kasamahan dati, pilit baguhin yung katotohanan, hahaluan ng mali. Babala ng AFP, posibleng matanggalan ng buwan ng pensyon ng mga retiradong sundalo na nagpapakalat ng fake news at nag-uudyok ng pag-aaklas sa gobyerno o yung inciting to sedition na labag sa batas. Pag tumatanggap ka ng pensyon sa gobyerno, it follows na dapat may pananagutan ka sa tinatanggap mo. So ito ay kasama sa pinag-aaralan ng ating mga legal officers ng AFP. Pwede silang mawalan ng pensyon, ganun po ba yun? If the legal channels determines that this is so, then we will follow. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad ng Philippine Navy, karango niya o 2-star general ang pinakamataas na retired official na namonitor nilang nagpapakalat ng fake news. May buwan ng pensyon daw na 160,000 pesos kada buwan ang isang retired 2-star general. Panawagan ni Trinidad, huwag gamitin ang militar sa isyu ng korupsyon. Hindi militar ang solusyon sa problema ng gobyerno. Kung ang problema ay korupsyon, ang sagot doon ay higpitan ang project management. Hindi umaklas ang militar. Hindi palitan yung gobyerno. Kapag may natukoy silang kailangan ng legal action, hindi raw silang mangingiming habulin ng mga ito sa korte. We are not taking it sitting down. So wag po kayong mainip. Nagtatrabaho po kami. Dati nang sinabi ng hepe ng AFP na si General Romeo Browner Jr. na may mga retiradong general na nanawagang bawiin ng AFP ang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos kasunod ng issue sa korupsyon sa flood control projects. Gayunman, tiwala si Browner na walang aktibong sundalo ang sumang-ayon sa panawagang yan.